Sa nakaraang kaganapan na ating kwento ay natapos tayo kung saan hindi makapaniwala ang babaeng Boombird na kusang nag-transform siya sa isang katawan ng tao. Kaya naman dahil doon siya ay napaatras ng ilang pulgada palayo sa ating bida, subalit sa kanyang ginawa ay agad naman itong kinuhang pagkakataon ng taong lobo upang tutukan ito ng kanyang sandata sa liig. At bukod pa dyan ay binalaan pa niya ang babae na sa oras na gumawa ito ng kahit isang pagkibo, agad niyang walang pag-aalinlangang paghahati-hatiin ang lalamunan nito. Matapos nilang mahuli ang babaeng Boombird ay mabilis nang pumosisyon si Lin Yuan sa harapan ng kanilang kalaban, kung saan may pagkamayabang pa niyang paalala na paano na ito ngayon gayong tatlo na sila laban sa isa. At bukod pa dyan ay sinabi pa ni Lin Yuan sa babae na kahit isama pa nito ang lahat ng kanyang mga lingkod o kahit taglay pa nito ang kanyang dating mga balahibo ay tiyak na wala pa rin itong magiging panama laban sa kanilang tatlo, kaya naman minungkahi ni Lin Yuan sa babae na mas ikabubuti nitong sumuko na. Gayunpaman hindi naman dito natakot ang babae bagkus ibinalik lang nito ang pagyayabang kung saan tumugon siya kay Lin Yuan na huwag nitong akalaing iyon lang ang kanyang magagawa sabay sabing wag siyang magbiro, labis-labis niyang pinahahalagahan ang kanyang mga bawat balahibo kaya naman papaano niya ito sasayangin sa isang talunang katulad ng ating bida. Gayunpaman tumugon lang si Lin Yuan na dahil hindi na nito binabanggit ang katagang tiyuhin sa puntong magbago ito sa dati nitong anyo bilang ibon, duda siya rito na may natitira pa itong balahibo matapos nun habang iniisip ang Boombird na nasa sa kanyang harapan bilang isang hubad na manok na anumang oras ay pwede nang ihawin. At nang marinig ng babaeng Boombird ang sinabi ng ating bida kanina ay labis siya ditong nainis kaya naman malakas niyang sinigawan si Lin Yuan na ano ang nais nitong sabihin, dagdag pa niyang katanungan kung pagbibigyan ba siya ng ating bida ng pagkakataong walang pakundangang pagkakainin silang lahat na naririto. Subalit tugon naman ni Lin Yuan sa katanungan ng babaeng Boombird na sa kwibang ito, hindi ito magkakaroon ng pagkakataong magbago sa isang ganon kalaking nilalang. Gayunpaman mabilis binago ni Lin Yuan ang paksa ng usapan sa pamamagitan ng pagtatanong sa babae gayong napansin niya ang peklat na nasa liig nito kung saan niya ba nakuha ang peklat na ito, bagamat medyo may kaunting ideya na siya kung saan ito nagmula ay minabuti na lamang niyang magtanong gayong base sa kanyang karanasan ay nagkaroon din siya nito nung tamaan rin siya ng nakalulusaw na laway ng mga tuko. At nang marinig ng babaeng Boombird ang katanungan ni Lin Yuan, sa una pa bahagya pa siyang natahimik ng ilang sandali, subalit agad rin naman niyang ipinaliwanag kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag niya sa ating bida na alam ba nito na ang mga tuko ay hindi mapatay-patay, sapagkat kahit na gaano man na nakamamatay ang kanilang natamong pinsala ay patuloy lamang silang gumagaling ng walang tigil. Kaya naman sa mga puntong iyon dahil desperado na siyang patayin ang mga ito, sinubukan na niyang silang lahat na pagkakainin, subalit hindi niya inaasahang ang mga tuko ay may taglay na matinding lason sa kahit anong parte ng katawan dahilan upang magtamo siya mula rito ng matinding pagdurusa, kung saan dagdag pa niya na doon niya nakuha ang peklat na nasa sa kanyang liig. Sa kabilang banda dahil sa sinabi ng taong ibon ay masaya namang nakisali sa usapan si Miss Ape, kung saan masaya niyang ipinagmalaki na sa nakaraan ay sinubukan niya na rin kainin ito subalit napaka-pangit ng lasa nito, at isa pa ay sumama rin ang kanyang sikmura. Gayunpaman dahil kay Mr. Dragon ay madali na lang nila itong napapaslang, sapagkat sa tulong ng apoy nito ay madali lang niya itong naluluto. At ipinaliwanag niya rin kasama ang ilang mga idinagdag na pampalasa, labis ang kanyang pagkamangha sa sarap ng lasa nito. Samantala dahil sa ibinigay na paglilinaw ni Miss Ape ay tuluyan nang nakumbinsi si Miss Bird na pumanig sa grupo ng ating bida, bagamat hindi bukal sa kanyang loob ngunit wala rin naman siyang magagawa kundi sumama kaya naman naniwala na siyang kaya ng ating bida sunugin ang mga hindi mamatay-matay na tuko. At dahil sa taas ng advantage ng ating bida gayong mayroon itong kakaibang apoy, aminado siyang mas malakas ito sa lahat ng mga halimaw kabilang na siya sa mga halimaw na iyon. Sa kabilang banda hindi makapaniwala si Lin Yuan sa kanyang narinig, kaya't tinanong niya si Miss Bird kung pumapayag na ba itong magtrabaho kasama nila laban sa hari ng mga butiki na kumakain ng karne kahit na nabubulok pa ito. Gayunpaman ay hindi rito sumang-ayon si Miss Bird na makatrabaho ang ating bida, gayong para sa kanya, isang beses pa lang ito nananalo sa kanya. Dahil roon ay tinanong niya ito kung gusto ba nitong pahangain siya, kaya naman mariin niyang inutusan si Lin Yuan na tumigil sa pananaginip ng gising at saka na lang siya magdidesisyon makalipas ang ilang araw upang ipahayag ang kanyang hatol. At matapos lang ng babaeng ibon sagutin ang katanungan ni Lin Yuan ay sinabihan naman niya ang taong lobo na alisin ang sandata nito sa kanyang paningin. Samantala dahil hindi narinig ng ating bida ang mariing pagtanggi ni Miss Bird sa kanyang alok, isinaalang-alang niya ito bilang pagsang-ayon na makisama kaya naman labis-labis ang kanyang tuwa.
At dahil Ron ngayon ay magkaibigan na sila, hiniling ng ating bida na magkaroon sila ng malawak na pagkakaunawaan gayong aminado rin naman siyang hindi niya pa ito lubos ang kilala kabilang narito si Mr. Wolverine. Bukod dyan ay sinabi pa nito sa kanyang mga kasamahan na para sa kanya ay hindi lamang ang mga ito isang extrang hero, kaya naman bilang paggalang ay mariin niyang hiniling sa dalawa na hayaan siya nilang ipakilala ang kanyang sarili. Ipinaliwanag niyang siya si Lin Yuan na nagmula sa malalim na karagatan, at sa kanyang mahabang paglalakbay, aksidente niyang natuklasan ang magandang islang ito. At matapos niyang maging kaibigan si Miss 8, napagpasyahan niyang tumira rito. Ilang sandali rin nang matapos ang ating bida sa kanyang pagpapakilala binigyan niya naman ng pagkakataon ang iba upang magbahagi rin ng kanilang sarili sa isa't isa, tinanong niya si Mr. Wolverine kung saan nanggaling ang mga sandata nito na gawa ng tao. Dagdag niya pa na saan nito natutunan ang mga panlabang kasanayan ng tao. Matapos siyasatin ng ating bida ang taong lobo ay hindi na niya inintay pa ang sagot nito at agad niya ring tinanong si Miss Bird gayong nais niya ring marinig ang paliwanag nito patungkol sa shape-shifting fruits. Gayunpaman sa kabilang banda ay iniwasan lang siya ng tingin ng taong lobo at nilinaw nitong wala siyang sinasabi na sasama siya rito laban sa hari ng mga Carrion Gecko, kaya naman madiin niyang ipinahayag na para sa ngayon ay hindi niya ibabahagi ang kanyang sarili. Samantala nang marinig ito ni Lin Yuan ay pabahagya siya ritong pinagpawisan gayong hindi niya inaasahan ang sasabihin nito kaya't nagtataka na lamang siya, habang sa kabilang banda naman ay labis na nadismaya si Miss Bird sa inasal ng lobo. Ipinaliwanag niya kay Lin Yuan na sinabihan na niya itong huwag magpakakampante sapagkat isang duwag ang lobong ito, sapagkat wala man lang itong lakas ng loob upang makipaglaban sa hari ng mga Carrion Gecko. Samantala sumagot si Mr. Wolverine na hindi siya katulad nito dahil hindi man lang ito nagdadalawang isip na ilagay sa panganib ang kanyang mga nasasakupan, ngunit para sa kanya ay hindi niya maaaring basta-basta na lamang mangbaliwala gayong mayroon siyang kasamahan na dapat protektahan. Gayunpaman ay hindi nagpatalo si Miss Bird sa debate at sinabi niya pabalik na wag itong umasta bilang isang pantas, bukod dyan ay idinagdag niya ring alam niya ang lahat-lahat kaya wala itong maililihim sa kanya gayong ang talunan nitong kupunan ay hindi nararapat sa kahit anumang proteksyon. Sa sinabi ng babae ay labis itong ikinagalit ng taong lobo kaya naman matalim niya itong tinitigan habang dahan-dahang binubunot ang kanyang sandata sabay sabing ulitin nito ang kanyang sinabi, subalit sa ginawa ng lobo ay hindi naman ito ikinatakot ng babae sa halip ay nilabanan niya rin ito ng nakamamatay na titig. Gayunpaman bago pa tuluyang magpang-abot ang dalawa ay agad na itong pinigilan ng ating bida, sapagkat para sa kanyang pananaw ay sila'y ganap ng magkakaibigan ngayon. Agad niyang binago ang paksa at tinanong niya si Miss Bird kung paano nito natuklasan ang bunga ng shape-shifting fruits, at paano rin ito nakakuha ng kaalaman tungkol dito na maaari nitong gawing crystal core ang enerhiya ng halimaw. Gayunpaman ay tumanggi si Miss Bird na sumagot, tinanong niya ang ating bida kung bakit naman niya ito sasabihin sapagkat hindi naman sila malapit sa isa't isa. Samantala dahil sa pag-uugali na ipinapakita ng dalawang halimaw, nanigas ang ating bida mula sa kanyang kinatatayuan at naisip niyang bakit ang hirap pakisamahan ng dalawang ito. Sa huli nagpasya siyang ipakita muna ang kanyang sinseridad gayong marami-rami rin naman ang kanyang nakain mula sa mga kasamahan ng babaeng Boombird at nakakuha rin siya ng ilang evolution points mula rito. Kaya naman bilang kabayaran, bukas palad niyang inalok sa babaeng ibon ang mapaghimalang prutas pero sa totoo lang ay mukha itong gulay na ampalaya at ipinaliwanag niyang maaari nitong pagalingin ang kanyang pagiging panot. Gayunpaman ay naisip ni Miss Bird na tinutuya siya ng ating bida, kaya naman sa inis nito ay pabalibag niyang ibinalik ang prutas. Samantala, mangiyak-ngiyak na ipinaliwanag ni Lin Yuan na ito talaga ay may kakayahang pagalingin ang kahit anong sugat nito. Sa kabilang panig dahil alam na ni Miss Ape na garantisado ang epekto ng prutas, sinabi niya kay Miss Bird habang nasa sabik na hindi lamang nito kayang pagalingin ang sugat nito kundi pati na rin ang pagpapabuti ng kanyang lakas. At sa sinabi ni Miss Ape, nagtaka si Miss Boombird kung saan nanggagaling ang prutas na hawak-hawak ngayon ng ating bida gayong bigla na lamang itong lumitaw sa kanyang kamay mula sa kung saan. Subalit hindi na niya ito inusisa pa at naisip niyang base sa ipinapakitang pagkahumaling ni Miss 8 na pagtanto niyang mukhang hindi ito nagbibiro. At habang abala ang Boombird sa pag-aalinlangan kung maniniwala ba talaga siya sa sinabi ng ating bida, sa kabilang banda naman ay hiniling din ni Miss 8 kay Lin Yuan na bigyan din siya. Subalit tinutulan ito ng ating bida, kaya't ipinaubaya na lamang ng babaeng unggoy ang lahat sa kanilang dalawang kasamahan na lubos na nangangailangan upang kontrolin ang nagwawala nilang kapangyarihan sa loob ng katawan ng mga ito.
Maya-maya lang unang binigyan ni Lin Yuan ng prutas si Mr. Wolverine, ipinaliwanag niyang labis siyang nagtataka gayong kumain ito ng bunga ng shape-shifting fruits, ngunit hindi man lang ito nagpakita ng anumang epekto, kahit na pagkatapos ng matinding laban. Ilang sandali pa ay seryosong tinanong ni Lin Yuan si Mr. Wolverine kung naaalala pa ba nito ang kanilang unang pagkikita, dahil matapos kumain ng prutas, hindi na makontrol ni Miss Ape ang kanyang enerhiya mula sa halimaw na core nito. At dahil roon, nahulog siya sa pagkakoma, isa pa aminado talaga siyang lubhang mapanganib ang sitwasyong iyon. Kaya naman tinanong niya si Mr. Wolf kung ano na ang lagay nito, dagdag pa niya na hindi ba ito nakakaramdam kahit man lang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Gayunpaman tumugon si Mr. Wolverine na sa katunayan ay nararamdaman niya ito mahabang oras na rin ang nakakalipas, ngunit bilang isang mandirigma na kailangang itulak ang kanyang sarili sa limitasyon, itinuturing lamang niya ito bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. At nang marinig ito ng ating bida, labis humanga siya kay Mr. Wolf dahil nakaya nitong tiisin ang mapanganib na sitwasyong iyon ng mag-isa kaya tinapik niya ang balikat nito upang ipakita ang kanyang paghanga. Ngunit sa kanyang ginawa ay bigla na lamang napalupagi si Mr. Wolf sa sahig dahilan upang labis niya itong ikagulat, at dahil sa nangyari tinanong niya si Mr. Wolverine kung ano ang mali rito. Ipinaliwanag ni Lin Yuan na kung ang pagdurusa nito ng labis ay hindi na pwedeng baliwalain, ipinaliwanag niyang hindi naman nito kailangan pang ipagtulakan ang sarili. Kaya naman iminungkahi niyang kainin muna nito ang prutas at nang sa ganon ay mapahusay ang kanyang kalusugan, at makatutulong rin ito upang makalaban sa nagwawala nitong enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Dagdag pa niya na makakatulong rin ito upang makapag-transform din siya pabalik sa hugis ng halimaw ngayon. At para naman sa kung papaano iyon isasagawa, wala dapat itong ipag-alala gayong tutulungan niya itong malayang makapagpalit ng kaanyuan sa pagitan ng dalawa at iyon ay sa pagiging halimaw at hugis tao. Samantala nang marinig ng Boombird ang sinabi ni Lin Yuan, sa una hindi pa ito lubos na makapaniwala kaya naman pinaulanan niya ng mga katanungan ang ating bida kabilang narito kung kaya ba talaga nitong malayang magbago sa pagitan ng dalawang hugis ayon sa kagustuhan nito sabay tanong muli kung paano iyon naging posible. Dagdag pa niyang hindi ba't dahil ito sa hindi mapalagay ang enerhiya sa loob ng katawan nito, bukod dun itinanong niya rin kung kailan ito kumain ng shape-shifting fruits. Sa mga katanungang binitawan ng babaeng Boombird ay kumpensado namang tumugon si Lin Yuan na para sa kanya ay walang imposible, katulad lang ito kung paano natagpuan ni Shenlong ang nakapagpapagaling na birtod ng halamang gamot, kaya naman gaya noon, inalok niya ang kanyang sarili na subukan rin ang prutas na ito para sa ikabubuti ni Miss Savage Ape anuman ang posibleng kaakibat nitong panganib. Subalit sa mga pinagsasabi ni Lin Yuan ay hindi naman ito pinaniwalaan ni Miss Savage Ape, sapagkat naisip niyang base sa kanyang pagkakatanda ay aksidente lang nitong nalunok ang prutas wala nang iba. Kaya naman napatanong na lamang siya sa kawalan kung paano ng ating bida nagawang palabasan ang sarili nito na isang bayani, bukod din dyan ay takang-taka rin siya kung sino si Shenlong na binanggit ng ating bida. Sa kabilang banda hindi pinaniwalaan ng babaeng Boombird ang sinabi ni Lin Yuan na kaya nitong magpalit sa pagitan ng hugis tao at halimaw gayong para sa kanya ay labis itong imposible dahil tingin niya kay Lin Yuan ay hindi nito kayang kontrolin ang kapangyarihan ng shape-shifting fruits. Isa pa ay nagtataka siya kung paano ni Shenlong nahanap ang mapaghimalang birtod ng halamang gamot, bukod doon ay napatanong rin ito sa kawalan kung isa ba itong sikat na kwento mula sa sangkatauhan. Samantala dahil hindi si Lin Yuan pinaniniwalaan ng babaeng ibon, ipinaliwanag niyang kung bibigyan siya nito ng isang bunga ng shape-shifting fruits ay agad niya ring tutulungan si Mr. Wolverine na kuhanin ang kakayahang ito ngayon din. Gayunpaman ay labis lang itong ikinagalit ng babae sapagkat anong lakas naman ng loob nitong hingian pa siya ng prutas matapos nitong sirain ang kanyang puno, kaya naman dahil sa nakaraang pangyayari ay hindi niya binigyan ng prutas ang ating bida. Ngunit batid ni Lin Yuan na mayroon pang reserba ang babae kaya tinanong niya kung saan nakuha ni Mr. Wolverine ang prutas. Sa kabilang banda dahil wala talagang balak ang babae magbahagi ng kanyang prutas, sinabihan na lamang ito ng taong lobo na itabi na lang nito ang prutas para sa pangsarili nitong kapakinabangan dahil ganito naman talaga ang ugali ng tuso at makasariling nilalang na gaya nito. Kaya naman dahil sa binitawang mabibigat na salita ng lobo ay muli na namang nagdebate ang dalawa kung saan muling tinawag ng babaeng Boombird si Mr. Wolverine bilang isang duwag at tinanong niya ito na anong lakas naman ng loob nitong tawagin siyang makasarili, ipinaliwanag niyang ginawa niya lang ito para sa kapakanan ng buong isla habang ito naman ay walang matinong magawa sabay sabing isa itong basura at batugan. Gayunpaman ay binalaan ni Mr. Wolf ang babae na wag nito muling tawaging basura ang kanyang mga kasamahan kundi tuturuan niya ito ng tamang leksyon.
Ngunit bago pa mag-apoy ang dalawa ay agad nang pumagitin ang ating bida, at mahinahon niyang tinanong ang dalawa kung kaya ba nilang mag-usap ng mapayapa kung saan wala ng sigawan dahil hindi ito maganda sa kanilang kalusugan. Habang nangyayari iyon sa kabilang tabi naman ay labis ang gulat at pagtataka ni Miss Ape sa hindi inaasahang pangyayari gayong para lamang sa isang maliit na bagay ay handa ang mga itong mag-ubusan ng lahi. Samantala sa huli ay wala ring nagawa ang babaeng ibon kundi isiwalat ang kanyang mga pinakatatagong prutas, ipinaliwanag niya sa taong lobo na gaya ng sinabi nito ay nakatabi ang ilang prutas ngunit ginawa niya lang ito upang palakasin pa ang kanyang sarili. At matapos niyang paliwanagan ng taong lobo ay mariin naman niyang ipinangalandakin kay Lin Yuan habang kanya itong dinuduro-duro na bibigyan niya ito ng isang piraso, subalit kapalit nun ay kailangan nitong patunayan ang lahat sa kanya ng harap-harapan. Dagdag pa niya na kung kaya talaga ng ating bida kontrolin ang kapangyarihan ng shape-shifting fruits, saka lang niya mapagdidesisyonan na sumali sa kupunan nito. Sa sinabi ng babae ay labis naman itong ikinatuwa ng ating bida, at dahil dito ay agad niyang tinanggap ang hamon kaya naman ngayon ay may kasunduan na silang dalawa. Gayunpaman bago pa ng babae tuluyang ipagbigay alam ang kinaroroonan ng prutas ay ikinatuwiran niya munang sa katunayan ay hindi siya makasarili, ipinahayag nitong ang lugar na kanilang kinaroroonan ay ang lugar na napakamapanganib para sa mga ito. Bukod doon ay tinanong niya ang lahat kung narinig na ba nila ang lugar na tinatawag bilang latian ng mga buto, at isiniwalat niyang ito ang lugar kung saan niya itinago ang prutas. Sa narinig ni Mr. Wolf nagtaka siya sa lugar na sinabi ng babae, gayunpaman ay tinanggap na lamang niya ang lokasyon na kinaroroonan ng prutas sabay sabing mukhang kabisado talaga nito kung saan ang mainam na taguan ng bagay-bagay. Ngunit ininsulto ni Miss Boombird si Mr. Wolf sapagkat para sa kanya, ang gumagapang na gaya nito ay hindi makakarating roon. Gayunpaman ay hindi nagpatalo si Mr. Wolverine at ipinagmalaki nito ang kanyang sarili, may pagkamayabang nitong sinabi na ang gaya niyang high class na nilalang ay malayang makakalabas-pasok doon. Kaya naman ang kanina nilang mahinahon na usapan ay nauwi na naman sa pagtatalo, ipinangalandakan ni Mr. Wolverine sa pagmumukha ng babaeng Boombird na aminado siyang hindi niya kayang lumipad ngunit itinatak niya ring tandaan nito na kaya naman niya itong pabagsakin ng ilang sandali lamang. Gayunpaman pasigaw ring ipinahayag ng babae na kaya lang siya natatalo ay dahil ang kanyang buong pansin ay nakatuon sa dalawang baliw na iyon, at kung wala ang dalawang iyon tiyak niyang malabo pang magkaroon pa ito ng kahit anong pagkakataon sabay hamon na bakit hindi nila ito subukan ng magkaalaman. Samantala dahil kahit minsan ay di pa nakikita ng ating bida ang lugar na pinagtatalunan ng kanyang aso't ibong kasamahan, diretsahan niyang tinanong si Miss Ape kung alam nito ang lugar na pinag-uusapan ng dalawa na latian ng mga buto. Gayunpaman ay maging ito ay wala rin palang alam kung ano at saan iyon matatagpuan, kaya naman habang ito'y labis na nagtataka ay sumagot siya sa ating bidang hindi niya alam iyon. At dahil bigong makakuha ng sagot si Lin Yuan, sa una ay pinahinahon niya muna ang dalawang pasaway sa pamamagitan ng paglilipat ng atensyon ng mga ito at tinanong niya ang dalawa kung ano ang pinag-uusapan nilang latian ng mga buto. Sa tanong ni Lin Yuan ay hindi naman dito tumangging sumagot ang babaeng Boombird, at ipinaliwanag niyang ang lugar na ito ay ang libingan ng mga halimaw kung saan ang buong latian ay nababalot ng makapal na hamog na may mga mapanganib na nilalang at nagkukubli sa loob na handang sumalakay anumang oras. Dagdag pa niyang doon din sa lugar na iyon ay may mga kakila-kilabot na carnivorous na halamang tumutubo sa malapit, kung saan walang sinumang halimaw ang may lakas ng loob na pasukin ang latian ng hindi sinasadya gayong sa oras na sila ay pumasok, malabo na silang makalabas mula rito ng buhay. Kaya naman ngayong nalaman na ni Lin Yuan ang patungkol sa lugar na iyon, walang pag-aalinlangan niyang tinanong ang ating bida kung gusto pa ba nitong maglakas loob na bisitahin ito. Gayunpaman sa kabilang banda dahil alam ng taong lobo ang kaakibat nitong panganib, mariing sinabihan niya ang ating bida na hindi nito kailangan sumugal para lang sa kanyang kapakanan. Ikinatuwiran niya na lang na hindi niya gustong bumalik sa dating pagiging Wolverine sapagkat kaya pa naman niyang kontrolin ang enerhiyang nakapaloob sa kanyang katawan. Samantala sa narinig ni Lin Yuan kanina sa paliwanag ng babaeng Boombird na lubhang mapanganib ang latian ng mga buto ay hindi man lang ito nakaramdam ng kahit anong pangamba, sa halip ay labis pa siyang naintriga sa latian ng mga buto na kanyang nalaman pati na rin sa halamang kumakain ng laman. Kaya naman dali-dali niyang tinanong ang babae kung saan ang lugar na ito matatagpuan, gaano kalayo, at pati na rin kung paano siya makakapunta roon. Sa kabilang banda laking gulat ng dalawa sa mabilisang pagpapasya ng ating bida, at dahil rito agad na tinanong ni Mr. Wolf si Lin Yuan habang tinatawag itong tangang dragon na kung narinig pa nito ang kanyang sinabi.
At habang sa kabilang banda naman ay gulat na gulat ring tinanong ni Miss Boombird ang ating bida kung ibig ba nitong sabihin talagang pupunta ito sa mapanganib na lugar na iyon para lang sa bubong lobong ito. Determinadong sumagot si Lin Yuan na ganun na nga, kailangan niyang patunayan ang kanyang sinabi kaya naman tutulungan niya si Mr. Wolverine. At sa likuran naman nito gaya ng ating bida ay walang pagdadalawang isip ring ipinahayag ng babaeng unggoy ang mariin niyang pagsang-ayon na tulungan si Mr. Wolverine gaano man ito lubhang mapanganib. Gayunpaman ay sinabihan lang ito ni Lin Yuan na huwag matakot dahil may alam siyang paraan kung paano makakaligtas sa latiang ito, na agaran namang sinagot ni Miss Ape na nagtitiwala siya sa ating bida. Sa kabilang banda napatingin na lamang ang taong lobo at ang babaeng ibon sa isa't isa na parehong nagugulat sa kalokohan ng dalawa, kaya't napasabi ang taong lobo sa ating bida at sa kasama nito na dalawang bugok. At maging ang babae ay di rin maiwasang magbigay ng saloobin patungkol kay Lin Yuan, kung saan ipinahayag niya sa kanyang katabi na mukhang matalino ang ating bida ngunit ang pinagtataka niya lang ay bakit ang kilos naman nito ay pangtanga sabay tanong muli kung dahil ba iyon sa katagalan ay palagi nitong nakakasama ay isang tangang unggoy kaya naman nahawa na ito. Gayunpaman ay hindi na niya ito inintindi pa gayong nasa kanila rin naman ang desisyon, at dahil batid ng babaeng Boombird na talagang tutuloy ang ating bida sinabi niya na lamang nakapalit ng ibinigay nitong pangit na prutas ay bibigyan niya rin ito ng sasakyan kung saan ito ay walang iba kundi ang kanyang alagad na tinatawag na Dodos bilang kanyang regalo. Subalit sa alok ng babae ay hindi naman ni Lin Yuan ito tinanggap gayong para sa kanya ay hindi na ito kailangan pa, ipinaliwanag niyang ang life fruit na kanyang ibinigay ay isang regalo kaya di na iyon kailangan pa. Isa pa ay mas mapapadali ang kanilang paglalakbay ni Miss Ape kung sila'y maglalakad patungo doon, dahilan upang mapatahimik ang babaeng Boombird at ang taong lobo. Ilang sandali pa dahil sa narinig ng taong lobo mula sa ating bida agad itong naging seryoso sabay tanong kung mayroon ba itong ideya sa panganib na nais nitong pasukin, at itinanong niya rin kung alam rin ba nito kung bakit ang lugar na iyon ay tinatawag bilang libingan. Ipinaliwanag niyang ang maliliit lang na nilalang ang tanging maaaring magkaroon ng pagkakataong makatawid sa latian kaysa sa gaya nitong malaking halimaw, sapagkat sa oras na sila ay pumasok roon tiyak niyang babara lamang ito sa loob. At sa ganong paraan, mas mabuti pang hayaan nitong dalahin siya ng mga dodos patungo doon habang nasa hugis ng tao. At nang marinig ni Lin Yuan ang makabuluhang paglilinaw ng taong lobo ay agad niya itong naintindihan, kaya't dahil rin sa dami ng nalalaman ng lobo na pagdesisyonan niyang kuhanin ang payo nito gayong sa palagay niya rin naman ay lubos itong kapaki-pakinabang. Matapos niyang tanggapin ang taong lobo bilang kanyang tagapayo ay nagpasalamat naman siya sa babaeng ibon para sa ibinigay nitong malaking tulong na pagpapahingi ng masasakyan. Gayunpaman ay tinanong niya ang dalawa kung bakit hindi pa nila kinakain ang prutas na kanyang ibinigay. At sa sinabi ni Lin Yuan ay napatingin na lamang ang dalawa sa isa't isa na parang nag-aalangan pang subukan, sabay biniro ng ating bida ang dalawa na wala itong lason. Kaya naman wala nang nagawa pa ang dalawa kundi kumain, subalit bago pa tuluyang tumikim ang babaeng Boombird ay pinagmasdan niya muna ang taong lobo habang ito'y kumakain. Hindi rin nagtagal ay tumikim na rin ang babae, ngunit dahil sa pangit ng lasa nito ay labis siyang nangdiri kaya't sa umpisa ay sinubukan niya itong alisin sa kanyang bibig para mawala. Gayunpaman sa mga punto ring iyon ay bigla na lamang nagliwanag ang katawan ng dalawa, senyales lang na umapekto na ang prutas na labis nilang ikinagulat. Matapos lang iyon ay agad naramdaman ng babaeng ibon ang labis na ginhawa na para bang muli siyang isinilang, kasabay nun ay mabilis ring naghilom ang kanyang mga sugat na natamo sa matinding bakas ng pakikipaglaban sa mga carrion gecko at mga ilang galos mula sa grupo ng ating bida na labis niyang ikinamangha. Kaya naman dahil sa ganda ng epekto ng prutas sa maraming aspeto, bagamat sa kabila ng pangit nitong lasa ay gaya rin ni Miss Ape na sa una ay paayaw-ayaw pa pero sa huli ay umasta rin ang mga itong parang wala ng bukas di gaya ng taong lobo na hindi man lang nag-inarte sa lasa simula pa nung una. Makalipas lang ang ilang sandali kumislap ang mga mata ng babaeng ibon dala ng labis na pagkasabik at halo-halong saya, hindi niya inasahang dahil sa life fruits na kanyang natanggap ay manunumbalik ng buo ang kanyang mga nawalang balahibo at enerhiya sa isang iglap. Kaya naman tinanong na niya ang ating bida kung mayroon pa ba itong life fruits, at bilang kapalit bibigyan niya rin ito ng shape-shifting fruits. Gayunpaman ay tinanong lang ito ni Lin Yuan pabalik kung aanhin naman niya ang maraming shape-shifting fruits gayong isa lang sapat na, sabay biniro niya ang babae na balak ba nitong magkaroon siya ng panghimagas.